What's up guys? Welcome to IETB iOS News and Update. So ngayon guys, inilabas na ni Apple itong iOS 17.3. So ang build number ng iOS 17.3 ay 21D50. So itong update na to guys ay meron siyang maraming features na binago and meron din bagong wallpaper at ipapakita ko yan sa inyo ngayon. So pag-usapan muna natin itong stolen device protection. Ito guys yung pinaka main feature na bago dito sa iOS 17.3. So paano ba nag-work itong stolen device protection? So punta tayo guys sa settings and then sa Face ID and passcode. So dito natin makikita yung stolen device protection. So pag andito na tayo sa Face ID and passcode, ito yung stolen device protection. So kapag nag-update na kayo sa iOS 17.3, siguraduhin nyo lang guys na naka-on yung stolen device protection dahil napakaganda nitong feature na to at ipapaliwanag ko yan sa inyo ngayon. Sa iOS 17.3 below guys, kapag ka mag-turn off tayo ng passcode or mag-change tayo ng passcode or magre-reset tayo ng Face ID, ang i-require dyan guys ay i-enter mo yung passcode mo para mapalitan mo or ma-turn off mo yung passcode. So ngayon guys, binago nila yan sa iOS 17.3. Ang nangyari na ngayon, kapag pinindot mo yung turn off passcode, ang hihingin na yung Face ID. So bakit siya naging karagdagang feature sa iOS 17.3? Bakit mas maganda yung stolen device protection? Ganito kasi yan guys. If ever na meron pong nakakuha ng device nyo, especially kaibigan nyo or kakilala nyo, tapos alam niya yung passcode ng device nyo, ganito po ang possible na mangyari. Pwede niyang mapalitan yung passcode, pwede niyang matanggal yung Face ID mo, at higit sa lahat guys, ang pinaka-worst scenario na mangyayari dyan ay pwede niyang mapalitan yung iCloud password mo. So paano ba nila mapapalitan yung password mo? Kasi nga guys, kapag naka-iOS 17.3 below pa kayo, once na pinindot yung turn off passcode, ang hihingin po dyan ay yung passcode. So dito ngayon sa iOS 17.3, ang hihingiin na po ay yung Face ID. So kahit alam nila yung passcode, ang mangyayari po niyan ay hindi na po nila mapapalitan yung password nyo, pati yung sa iCloud password nyo. Hindi na rin nila marereset yung Face ID nyo dahil ang hihingiin na ay yung Face ID. So paano naman if ever na kakilala nyo talaga yung nagnakaw ng cellphone nyo or kumuha ng cellphone nyo, tapos nakasave din yung Face ID niya sa device nyo. So ganito ang mangyayari dyan. Ayan, magkakaroon po ng security delay sa pagpalit ng passcode. So pag nag-start ka ng security delay, meron pa pong 1 hour na delay bago mapalitan ng tuluyan yung password nyo. So dyan sa 1 hour na yan, if ever na na-recognize nyo na or na-realize nyo na nawawala pala yung device nyo, ay pwede nyo na agad ma-actionan na ma-mark as lost etong device nyo or yung iPhone nyo. So talagang napakaganda nitong bagong features na to na stolen device protection. Kaya recommended ko talaga guys na mag-update kayo dahil sa feature na ito. So pag-usapan natin yung iba pang bagong feature dito sa iOS 17.3. So punta tayo dito sa Apple Music. Sa Apple Music guys, ay ibinalik na nila dito sa 17.3 yung collaborative playlist. So makikita natin dito guys sa playlist na to ay maraming naka-access. Kasi nga collaborative playlist siya. So yung mga naka-add dito sa playlist na to ay pwede silang mag-add ng mga gusto nilang kanta. Inilabas na to nung mga naunang iOS 17 versions pero tinanggal din. And then ngayon sa iOS 17.3, ibinalik na siya. So pag-usapan naman natin yung isa pang dinagdag dito. So ito naman yung sa reaction. So dito guys, pwede ka nang mag-react sa kanta dito sa collaborative playlist. So ayan, pwede kang mag-heart react, like react. Ayan, yung mga dinagdag pa nila dito. So pag-usapan natin yung isa pang dinagdag nila. At ito nga yung sa AirPlay. So sa AirPlay guys, punta tayo dito sa settings and then general and then AirPlay and hand off.
So ito yun guys, yung dinagdag nila, itong AirPlay receiver. So dito guys, pwede na tayong mag-AirPlay sa Apple Vision Pro or pwede rin natin gamitin yung TV ng mga hotel. So pwede na yun guys. Pwede niya nang ma-receive yung TV as AirPlay. So ayan siya guys. So next sa pag-uusapan natin guys ay yung idinagdag nila dito sa Apple Care and Warranty. So dito guys, since wala akong ibang mga Apple devices, walang lalabas masyado dito. So ang lalabas lang dito ay yung device ko, pati yung AirPods. Pero dito guys, if ever na meron na kayong MacBook, meron kayong Apple TV, at iba pang mga Apple accessories or Apple devices, lalabas na po dito as long as yung Apple ID nyo ay iisa. So dito guys, lalabas na lahat ng devices natin. Hindi lang sa cellphone and yung sa AirPods. Lalabas na po lahat talaga dito. Kahit yung Apple HomePod, lalabas na rin dyan. As long as connected siya sa Apple ID nyo. So punta na tayo guys sa performance. Yung performance neto guys ay napakaganda. Wala akong masasabi kasi talagang mabilis siya eh. Mabilis siya. As in, mabilis. Wala akong naaanong lag kapag ka normal usage. Pero guys, meron akong napansin kapag mag-video call na ako sa Messenger. Ang nangyayari guys ay sobrang bagal niya, talagang naglalag siya and mainit siya. Yun yung napansin ko dito. Actually guys, kahit nagpe-Facebook browsing lang ako, TikTok, YouTube, nanonood ako ng video or Shopee, ramdam ko talaga na medyo mainit siya. As in mainit siya dito sa part na to. Ang hindi ko alam dito guys ay kung ano ba yung nangyayari dito sa device natin. Kasi nakailang restart na ako, nag-update na rin ako ng mga application, pero talagang meron siyang heating issue. Talagang dito lang sa 17.3, dito ko lang siya naramdaman yung heating issue na yan. Kaya guys, ayan yung isa sa downside sa 17.3. Meron siyang heating issue. Anyway guys, sa battery life, okay naman siya. Tumatagal ako ng 6 to 7 hours sa normal browsing, TikTok, YouTube, Facebook. Ayan. And then minsan nag-edit pa ako. Tumatagal naman ako ng 6 to 7 hours. Depende pa yan sa usage ko. Pero take note guys, na yung 6 to 7 hours na yun ay madalas po akong naka-Wi-Fi. And naka-dual SIM pa ako. Ayan, makikita nyo na yung Globe malakas yung signal and yung Smart ay mahina ang signal. So yun guys, wala akong ibang masasabi dito sa iOS 17.3. Okay naman talaga siya eh. Kaso downside lang talaga, yung umiinit siya. Yun talaga ang pinaka-downside dito. Talagang ramdam mo yung init niya, especially kapag ka nagcha-charge. Ayan, mas mainit siya kumpara sa dati. Kasi normal usage, umiinit na siya. So kapag gumamit ka pa ng 20 watts na charger, umiinit pa siya lalo. So, balikan natin guys yung Geekbench score natin dito. So, noong nakaraan guys, naglabas na ako dun sa unang video ko ng Geekbench dito sa 12 Pro Max natin. So, tingnan natin yung score natin dito. So, ang score natin ay 2144 para sa single core score and then 5017 para sa multi-core score. Ito yung ating 17.3. Ayan. And then dito naman, sa GPU benchmark natin, ang ating score ay 16,529. So kung i-compare natin siya dito sa December 7, which is yung 17.2, mas mataas si 17.2 sa Geekbench score. Ganun din guys sa CPU benchmark. Itong December 7, makikita nyo na 2157 sa single core and then 2144 naman sa single core sa 17.3. So, mas mataas ng kaunti si 17.2. So, pag-usapan naman natin guys, yung isa pang dinagdag dito sa iOS 17.3. Ako guys, personally, hindi ko siya trip. Pero kayo, baka matripan nyo siya. Meron pong bagong wallpaper dito. Ayan. So, dito sa wallpaper, ito, makikita nyo yung Unity Bloom. Ayan yung bago dito. Yung Unity Bloom. So, punta tayo dito sa baba. Ayan, para makita nyo pa ibang design. So, ayan yung mga designs na panibago dito sa Unity Bloom. Actually, meron din itong Unity Bloom sa Apple Watch. So, ito yung tanong ng marami dyan eh. Worth it bang mag-update sa iOS 17.3? Guys, worth it mag-update sa iOS 17.3
dahil sa bagong security feature niya. Pero guys, based sa experience ko, yun nga, meron siyang heating issue. Ewan ko lang sa ibang device kung meron ding heating issue. So comment down below para sa mga naka-iOS 17.3. I-comment nyo kung meron kayong na-experience na heating issue and i-indicate nyo na rin kung ano yung device na gamit nyo. Kasi ako itong 12 Pro Max ko ay nakaka-experience ako ng heating issue. So yun guys, hanggang dito na lang. Thanks for watching. Please share and subscribe na rin kayo. See you on my next video.